Bakary Bassari o mas kilala bilang Dries ay isang taong puno ng sigla at kasiyahan sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay. Isang araw, nagpunta siya sa isang interview para maging nurse. Ang trabaho niya ay alagaan si Philip, isang mayamang lalaki na paralisado. Pero hindi tulad ng ibang aplikante, ang tunay na dahilan kung bakit sumali si Dries sa interview ay hindi para sa trabaho, kundi para lang makuha ang pirma bilang patunay na dumalo siya. Kailangan niya ito para makuha ang tulong pinansyal mula sa gobyerno. Sa gitna ng interview, nagkaroon ng mainit na diskusyon sina Dries at Philip tungkol sa musika. Bukod pa rito, sinubukan din ni Dries akitin ang assistant ni Philip na si Magali. Dahil sa nakakaasar na ugali ni Dries, unay ayaw na siyang tanggapin ni Philip, pero sa awa, nangako siyang pipirmahan ang interview form ni Dries kinabukasan. Matapos ang interview, umuwi na si Dries, pero bago pa siya makaalis, kinuha niya ang isa sa mga mamahaling dekorasyong itlog sa bahay ni Philip. Pagka-uwi, bumalik siya sa kanilang maliit at siksik ang bahay kung saan nakatira ang kanyang mga kapatid. Pagdating ng kanyang ina galing sa trabaho, nagalit ito nang malamang 6 na buwan nang hindi nagpapakita si Dries. Lalo pa itong nadismaya nang malaman niyang wala pa ring trabaho ang anak niya. Sa sobrang inis, pinalayas siya ng kanyang ina sa bahay. Kinabukasan, bumalik si Dries sa mansyon ni Philip para kunin ang kanyang interview letter. Pero sa kanyang pagdating, nagulat siya sa sinabi ng head nurse na si Ivan. Marami na raw naging nurse si Philip, pero karamihan sa kanila ay hindi tumatagal at umaalis matapos lang ang 2 linggo. Kahit mahaba ang oras ng trabaho, 24 na oras araw-araw, maginhawa naman ang mga kondisyon. May sarili silang marangyang kwarto at masasarap na pagkain araw-araw. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagdesisyon si Philip na tanggapin si Dries sa trabaho bilang isang nurse sa loob ng 1 buwan bilang trial period. Dahil wala namang ibang gagawin si Dries, at dahil na rin sa itinaboy na siya ng kanyang ina, tinanggap niya ang alok ni Philip. Sa unang araw niya bilang nurse, hindi maiwasan ni Dries ang magkamali. Nakakatulog siya habang minamasahe si Philip. Ginamit niya ang shampoo sa halip na tamang sabon sa paglilinis ng mga paa nito. At hindi inaasahan, nakapagbuhos siya ng mainit na tubig sa mga paa ni Philip na wala namang pakiramdam dahil sa kanyang kondisyon. Nang sumunod na araw, inutusan si Dries na linisin ang puwete ni Philip. Dito na siya nag-init ng ulo at tumanggi. Iginiit na kahit kailan ay hindi niya gagawin iyon dahil sa sobrang pagkadiri. Sa huli, ibang nurse na lang ang gumawa ng trabaho. Kahit ganoon, tuloy pa rin ang mga tungkulin ni Dries. Kinabukasan, dinala niya si Philip sa isang painting gallery, pero tumanggi siyang gumamit ng sasakyang mukhang ambulansya. Sa halip, pinili niya ang mas marangyang sasakyan. Pagdating nila, nagulat si Dries nang makita niyang matagal nang nakatitig si Philip sa isang abstract na painting. Para kay Dries, isa lang itong walang kwentang doodle. Ngunit matapos ang halos 1 oras, nagdesisyon si Philip na bilhin ito sa halagang 41,000 euros. Nanlaki ang mata ni Dries, pero alam niyang napakayaman ni Philip. Makalipas ang ilang araw, may isang kasamahan si Philip na nagbabala sa kanya tungkol kay Dries. Ayon dito, kakalabas lang ni Dries sa kulungan dahil sa kaso ng pagnanakaw. Sinabi rin niyang si Dries ay isang pasaway at may masamang ugali, pero hindi naniwala si Philip at sinabing hindi ganoon kasama si Dries. Sa katunayan, labis siyang nasisiyahan sa trabaho nito. Ayon kay Philip, isa sa pinakamalakas na katangian ni Dries ay ang kakayahan niyang pasayahin ang mga tao sa hindi inaasahang paraan. Isang araw, natuklasan ni Dries ang isang lihim na matagal nang tinatago ni Philip. Napansin niyang mahilig itong magpadala ng sulat sa isang babaeng nagngangalang Eleanor. Dahil dito, naging sobrang interesado si Dries sa espesyal na relasyon ni Philip at Eleanor. Di nagtagal, isang gabi, nagkaroon ng matinding lagnat at hirap sa paghinga si Philip dahil sa epekto ng kanyang gamot. Agad na kumilos si Dries at dinala siya sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin kahit antok na antok pa siya noon. Habang gumagala sila sa Paris bago sumikat ang araw, nagbigay si Dries ng marijuana kay Philip para mapagaan ang kanyang pakiramdam. Sa puntong iyon, tinanong ni Dries kung paano napapanatili ni Philip ang matibay na koneksyon kay Eleanor, gayong paralisado na ang buong katawan niya. Ipinaliwanag ni Philip na nararamdaman pa rin niya ang pag-ibig ng isang babae sa pamamagitan ng kanyang pandinig. Dito rin ibinahagi ni Philip ang kanyang masasayang alaala kasama ang kanyang yumaong asawa, si Alice. Inampon ni Philip ang isang batang babae na pinangalanan niyang Elisa. Sinabi niya rin kay Dries na hindi ang sakit niya ang tunay na nagpapahirap sa kanya, bagaman patuloy siyang nagpapagamot, tinatayang aabot lang siya ng 70 taong gulang. Dahil sa malalim nilang pag-uusap at ang kasiyahang dulot ni Dries, hiniling ni Philip na maging permanenteng nurse na ito matapos niyang matagumpay na malampasan ang probationary period. Pero kasabay nito, tinanong din ni Philip kay Dries kung maaari na niyang ibalik ang dekorasyong itlog ni Alice, isang bagay na matagal nang nawawala. Alam ni Philip na madalas magnakaw si Dries ng gamit sa bahay, pero nagkukunwari si Dries na wala siyang alam tungkol dito, nang sa totoo lang ay nakalimutan lang niya kung saan niya itinago ang itlog. Kinabukasan, sinundo ni Dries ang kanyang mga kapatid sa paaralan.
Pero bago umuwi, dumaan muna siya sa presinto ng pulis dahil ang nakababata niyang kapatid na si Adama ay naaresto dahil sa kasong may kinalaman sa marijuana. Sa kabutihang palad, pinakawalan siya dahil menor de edad pa ito. Sa mansyon ni Philip, nakita ni Dries na tinutulungan ni Mag-Ali si Philip sa pagsusulat ng tula para kay Eleanor. Pinagtawanan ito ni Dries dahil tila wala namang saysay ang laman ng tula. Ngunit laking gulat niya nang malaman niyang hindi pa pala kailanman nagkikita sina Philip at Eleanor. Kinuha ni Dries ang telepono at tinawagan si Eleanor. Dahil sa pangungulit ni Dries, napilitan si Philip na kausapin si Eleanor sa telepono sa unang pagkakataon. Nagpadala rin siya ng litrato niya kay Eleanor, isang hakbang na hindi pa niya nagawa noon. Makalipas ang ilang araw, habang nanonood sila ng opera, nagbiro si Dries kay Philip at sinabing hindi siya dapat makaramdam ng insekuridad sa pisikal niyang kalagayan. Ayon kay Dries, sa panahon ngayon, mas gusto na ng mga babae ang lalaking mayaman kaysa sa lalaking perpekto ang katawan. Sa kabila ng kanilang magkaibang pananaw sa buhay, unti-unting nabuo ang isang tunay at malalim na pagkakaibigan sa pagitan nila. Lumipas ang mga araw hanggang isang araw, nagalit si Dries dahil sa bastos na ugali ni Elisa sa kanya. Ngunit napansin niyang hindi lang pala siya ang tinatrato nitong ganoon, pati na rin ang ibang mga kasambahay ni Philip. Dahil dito, hiningi ni Dries ang permiso ni Philip na turuan ng leksyon ang anak nito upang magbago. Pero agad siyang pinigilan ni Philip dahil naaawa siya kay Elisa. Nena si Dries sa labis na pag-aalaga ni Philip sa anak niya, kaya nagkulong na lang siya sa kanyang kwarto dala ang sama ng loob. Doon, nagsimulang magpinta si Dries ng isang abstract painting, isang uri ng sining na dati ay hindi niya maintindihan. Samantala, dahil na rin sa pangungulit at panghihikayat ni Dries, nagkaroon ng lakas ng loob si Philip na pagsabihan si Elisa na matutong gumalang sa iba. Pagkalipas nito, bumalik si Dries sa kanyang pang-araw-araw na trabaho bilang nurse ni Philip, pero may isang bagay na nagbago. Dati, ginagawa niya ito ng seryoso at minsan may pagkainis. Ngayon, tila isa na itong bagay na kanyang ikinatutuwa, parang isang libangan. Habang tumatagal, lalong naging malapit ang relasyon ni Dries at Philip. Nang malapit na ang kaarawan ni Philip, sinabi nito kay Dries na sawang-sawa na siyang ituring ng kanyang pamilya bilang isang taong naghihintay na lang mamatay. Sa hindi direktang paraan, ipinahiwatig ni Philip na mas komportable siya kay Dries dahil itinuturing siya nitong normal na tao at hindi isang may kapansanan. Dumating na ang araw ng selebrasyon. Nag-hire si Philip ng isang orchestra para sa kanyang birthday party. Habang abala ang lahat, napansin ni Dries si Elisa na umiiyak sa loob ng kanyang kwarto. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang problema. Ibinunyag ni Elisa na iniwan siya ng kanyang nobyong si Bastian. Humiling si Elisa kay Dries na kausapin si Bastian para balikan siya. Sa una, tumanggi si Dries dahil ayaw niyang makialam sa relasyon nila. Pero nang alukan siya ni Elisa ng malaking halaga ng pera, agad siyang pumayag. Habang nangyayari ito, inalok naman ni Philip ang abstract painting ni Dries sa isang kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naibenta ito sa halagang 11,000 euros. Samantala, para mapasaya si Philip, hinikayat ni Dries ang lahat na sumayaw. Nais niyang burahin ang lungkot na nararamdaman ni Philip sa kanyang kaarawan. Sa huli, nagtagumpay si Dries, natawa at sumaya ng husto si Philip. Pagkatapos ng kasiyahan, inihatid ni Dries si Philip sa kanyang kwarto. Doon, ibinigay niya ang isang liham mula kay Eleanor. Sa sulat, sinabi ni Eleanor na pupunta siya sa Paris sa susunod na linggo upang makipagkita kay Philip. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng ilang magagandang larawan niya. Sa sobrang saya ni Philip, hindi siya makatulog ng gabing iyon. Dumating na ang pinakahihintay na araw. Naghanda si Philip upang makilala sa wakas si Eleanor, kasama ang kanyang matapat na assistant na si Ivan. Samantala, nagawa ni Dries na mapapayag si Bastian na humingi ng tawad kay Elisa sa kanilang paghihiwalay. Matapos ito, dinalaw ni Dries ang pinagtatrabahuhan ng kanyang ina. Ngunit dahil sa matinding pagsisisi, hindi niya nagawang lapitan ito, tahimik lang siyang nagmasid mula sa malayo bago umalis. Habang hinihintay ni Philip si Eleanor sa restaurant, nagsimula siyang makaramdam ng matinding kaba. Sa sobrang nerbiyos, nagdesisyon siyang umalis bago pa dumating si Eleanor. Habang paalis si Philip, nagkasalubong sila ni Eleanor sa daan, isang napakagandang at eleganteng babae. Ngunit dahil hindi niya alam ang itsura ni Eleanor, hindi niya ito namukan at basta na lang lumagpas sa kanya. Inimbitahan niya si Dries na sumama sa kanya sa isang pribadong eroplano. Sa loob ng eroplano, ibinigay ni Philip kay Dries ang 11,000 euros na kinita mula sa pagbebenta ng kanyang painting. Sinabi rin ni Philip na magaling si Dries sa abstract painting at may talento ito sa sining. Kinabukasan, naglibot sila sa iba't ibang lugar, nag-sightseeing, at sinulit ang oras na magkasama. Sa puntong ito, hindi na sila basta amo at empleyado, sila na ngayon ay matalik na magkaibigan. Pagbalik nila sa bahay, nakasalubong ni Dries ang kanyang nakababatang kapatid na si Adama. Dumating ito sa pinagtatrabahuhan ni Dries matapos siyang palayasin ng kanilang ina dahil sa pagkakasangkot niya sa isang kaso ng marijuana. Naiinis si Dries at sinermonan si Adama sa palaging paglikha ng gulo.
dito. Ilang sandali lang, pinatawag si Dries ni Philip sa kanyang silid. Dito, nagsimulang mag-usisa si Philip tungkol sa nakaraan at personal na buhay ni Dries. Sa unang pagkakataon, ibinunyag ni Dries ang kanyang mapait na pinagdaanan. Isa siyang ulila mula sa Senegal, Africa, na inampon nang siya ay 8 taong gulang. Ang tinatawag niyang ina ay isa palang tiyahin. Ang kanyang tunay na pangalan ay Bakari, at si Adama naman ay isang batang isinilang ng walang ama. Nang marinig ni Philip ang madilim na nakaraan ni Dries, nalungkot siya. Lagi niyang nakikita si Dries na masayahin, ngunit hindi niya alam na may bitbit pala itong mabibigat na hinanakit. Dahil dito, iminungkahi ni Philip na itigil na ni Dries ang pagiging nurse upang bigyan ng oras ang kanyang sarili at maayos ang kanyang personal na buhay. Kinabukasan, sa paglisan ni Dries sa bahay ni Philip, ramdam ng lahat ang lungkot. Ang kanyang presensya ay nagbigay sigla at saya sa buong bahay. Umalis si Dries kasama si Adama, at sa kanilang paglalakbay pauwi, napagdesisyonan nilang salubungin ang kanilang ina mula sa trabaho. Pagdating nito, kapwa sila humingi ng tawad sa kanilang ina at nag-alok na buhatin ang kanyang bag. Kahit gaano pa sila nagkamali, mahal pa rin sila ng kanilang ina at pinatawad sila. Magkasama silang umuwi, buo bilang isang pamilya. Makalipas ang ilang araw, nag-apply si Dries bilang isang suril sa isang kumpanya. Samantala, si Philip naman ay may bagong nurse, ngunit malayo ito sa kasayahan at kakulaitan ni Dries. Mas naging tahimik at malungkot si Philip, at tila wala ng ibang makapagbibigay ng saya sa kanya tulad noon. Hanggang isang gabi, inatake ng matinding hirap sa paghinga si Philip. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang bagong nurse, ngunit tinanggihan niya ito. Dahil dito, nagpa siya si Ivan na hanapin si Dries at hilingin sa kanya na bumalik. Kinabukasan, bumisita si Dries sa bahay ni Philip. Sa pagbabalik niya, bakas sa mukha ni Philip ang saya at lungkot ng sabay. Ngunit tulad ng dati, agad siyang biniro ni Dries dahil sa makapal nitong balbas at bigot. Sa muling pagkikita, tila bumalik ang kanilang nakagawiang kulitan at tuksuhan. Ilang sandali pa, dinala ni Dries si Philip sa labas. Habang nagmamaneho, mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan hanggang sa mahuli sila ng pulis dahil sa overspeeding. Ngunit dinamit ni Dries ang kalagayan ni Philip bilang dahilan. Sinabi niyang kailangang madala agad ito sa ospital. Dinala ni Dries si Philip sa isang malayong lugar upang makapag-relax. Nang makarating sila, napagtanto ni Philip na dinala siya ni Dries sa isang dalampasigan, isang lugar kung saan maaari niyang maramdaman muli ang sariwang hangin at masdan ang ganda ng kalikasan, isang bagay na matagal niyang hindi naranasan sa kanyang marangyang tahanan. Kinabukasan, nagpunta sila sa isang restaurant para kumain. Ngunit nang maupo na si Dries sa tapat ni Philip, agad niyang sinabi na kailangan na niyang umalis dahil may mahalaga siyang gagawin. Bago siya lumisan, ibinalik niya kay Philip ang mamahaling itlog na dekorasyon na ninakaw niya noon. Sinabi rin ni Dries na may isang espesyal na tao ang paparating upang makita si Philip. Nalito at kinabahan si Philip, hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Dries. Ilang sandali pa, isang napakagandang babae ang lumapit at umupo sa harapan niya. Laking gulat ni Philip nang mapagtanto niyang ito ay si Eleanor. Sa di niya alam, matagal nang pinagplanuhan ni Dries ang pagkikitang ito. Alam niyang hindi pa tuluyang nawawala ang damdamin ni Philip para kay Eleanor. Mula sa malayo, pinanood ni Dries ang pagtatagpo nilang dalawa. Ngumiti siya dahil alam niyang ito na ang huling regalo na maibibigay niya kay Philip, ang pagkakataong lumigaya muli. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.